Time check muna tayo. 11 na po ng tanghali. Sa ngayon po, nagluluto ako ng kakainin ko ngayong tanghalian. Nagluto na rin ako ng guys. Nagluluto rin ako ng fried rice para maiba naman. Tapos ito, magluluto na rin ako ng pancit canton para may ulam tayo. Nakakabis kasi kumain ng guys, pancit canton. So, kakain na tayo guys. Ito nga yung niluto kong fried rice. Yan, medyo nag-yellow lang siya dahil sa itlog. Ito yung pancit canton na niluto ko. Tapos ito yung tira kong pinagoongan. Yan, meron pang naiwan na konti. Ayun po, kakatapos ko lang kumain ng lunch. Maglilinis muna ako saglit dito sa bahay bago ako lumabas. So, nakalabas na ako ng bahay at punta muna ako siguro ng ng post office para mag-withdraw. Plano ko rin kasi paayos tong bisikleta ko sa mismong bicycle shop. Kaya asikasuhin ko na habang maaga pa, habang wala pa tayong pasok ngayon. So, andito na pala ako sa post office ngayon at mag-withdraw lang muna ako dito guys bago tayo magbayad ng bills. Naka-withdraw na rin ako sa wakas. Today is August 9 nga po pala, which is Saturday po ngayon at umpisa na ng ubong Yasumi natin. Yay! Okay na, at nakabayad na rin tayo ng bills natin. Papunta na rin tayo ng bicycle shop sa ngayon. So, nandito na pala ako sa Daiwa Cycle, kung saan titintin muna ako dito ng mga kailangan kong palitan sa bike ko, kung pwede nilang ayusin. Weather check muna tayo, 31 degrees Celsius po dito ngayon. Medyo mahangin-hangin nga po at maaraw pa din. So, hindi naman po ganong kainit sa ngayon. Sana magtuloy-tuloy na yung ganitong panahon dahil ilang months na lang po at magtataglamig na. Ayun guys, napaayos na natin tong bike natin. Napalitan na rin itong stand. Tapos itong upuan, bumili na rin ako ng cover para hindi na makita yung butas. Hindi rin kasi ako makabili ng bagong upuan kasi may kamahalan nga lang po. Tapos yung bad news nga dito guys, hindi ko rin napaayos tong gulong kasi medyo umuuga na siya. Kaya ang sabi, pagkapapalitan daw ng rim, aabutin daw ng 2 lapad. Ayun nga, medyo nakakalungkot lang guys dahil hindi natin napaayos yung gulong ng bike kasi anytime pwede na siyang masira. Yan lang kasi yung ginagamit ko sa pag pumapasok ako sa trabaho, kaya hindi ko na tinuloy na paayos yung gulong ng bike dahil naging na medyo gipit din ako sa ngayon. May mga iba pa naman akong responsibilidad guys, kaya siguro sa susunod doon ko na lang ipapagawa. So ngayon, kakain muna ako dito sa McDo guys. Yan, merienda muna tayo. Dahil nga nagugutom na rin ako. At kailangan ko na rin munang kumain kahit konti bago ulit tayo maggala. Siyempre, kain muna. Ayun nga, naka-order na ako dito sa McDo. Maghihintay na lang tayo.
Ang maganda kasi dito, mabilis rin sila mag-serve. Kaya siguro mga 5 to 10 minutes maghihintay tayo. Tapos ko lang din kumain sa McDo kanina. So ngayon pupunta muna ako sa sa real estate dahil magsusodan muna ako doon or magko-consult. May balak din kasi akong lumipat ng ibang apartment dito. Kaya plano kong magtanong muna sa mismong real estate na office. So ito yung dito ako pupunta ngayon, guys. Dito sa mismong real estate nila. Dahil malapit lang ito sa dito sa mismong train station. So meron silang mga mga bakanting apartment dito, guys, at ito yung mga presyo. Ang makakamahal lang pag maglilipat kayo ng bahay, yung yung paunang deposit. Halos minsan isang buwan, 2 buwan na deposit. Doon tayo mabibigatan. Kaya nga hindi na rin kasi ako pumasok sa loob. Kasi itong Amagasaki na to ay sakop na ng Yoboken. Kaya hahanap na ako ng ibang real estate na na nasa Osaka area. Puro sa susunod na araw, doon na rin ako pupunta, pero sa ibang ibang branch, pero this time sa Osaka area na lang. So ngayon, pauwi na rin ako ng bahay ngayon, guys. At magluluto na rin tayo ng hapunan. Medyo makulimlim na dito ulit. Mukhang uulan na naman, guys. So ayun po, nakauwi na rin ako ng bahay at magluluto na rin ako ng hapunan. Habang nasa labas nga pala ako kanina, namili na rin ako ng kaldero na pamalit sa sira nating kaldero. Ito na yung bago ngayon, guys. Ayun, medyo mas malaki na siya ngayon. Marami na yung maluluto natin dito, lalo na kung mahilig tayo sa sabaw. Ayun po yung sukat niya, 22 cm. At nabili ko lang yan ng 2,860 yen. Medyo mura na po ito. At nabili ko lang ito sa sa mismong second hand shop, guys. Nung naglalakad ako kanina. Sakto meron akong natipuhan ng ganitong kaldero. Lalo na masabaw talaga ako kumain at favorite kong humigop-higop ng sabaw pag kumakain ako ng kanin. Kaya naisipan ko na lang din na na bumili na lang ng bagong kaldero at itapon na lang itong sirang kaldero ko ngayon. Time check po, 7:30 na ng gabi. So nakapagpahinga na rin ako at magluluto na rin ako ng hapunan. Ito nga pala yung balak kong lutuin ngayon, itong gapaw na isa sa pagkain ng mga Thai. Meron pa akong diniling dito at bumili rin ako ng bago. Para naman maiba yung yung ulam natin ngayon. Yung ibang pagkain naman na galing ibang bansa. Sorry, guys, ang tinatawag pala na Thai dish na to ay pad krapaw. Bali gapaw kasi nakalagay dito. So ulitin ko po, pad krapaw. Talagang mahirap lang siya ibigkas. At actually first time ko lang tong lutuin, so ito-try natin ngayon. Bali ito yung nabili ko at ang laman nito ay puro mga sauce na yung mga iba't ibang sauce na nilalagay sa pad krapaw.
So ito na po yung finished product ng ating pad krapaw na isa sa Thai dish na niluto ko. So ang kinalabasan, ito po, nabasag yung itlog guys. Kung pagprito ko yung itlog, pagka kukuhanin ko na sana, biglang nadikit kaya hindi ko na matanggal. Ang nangyari, nadurog-durog siya. So ang nangyari, naparami ng sabaw yung yung pagkain natin ngayon. Tapos yung itlog, nadurog. So ito na po. So titikman na natin kung ano ba yung lasa. Pasensya nyo na po guys, first time ko lang magluto kasi ng ganito. Kaya hindi ko ma-perfect. So ito na po, the perfect bite. Okay naman siya. So yung lasa guys, may manamis-namis na merong anghang. Sakto, parang halo-halo yung lasa. Masarap naman itong Thai dish nila. Ang kaso lang na hindi ko na-achieve na parang pumalpak din yung pagkagawa ko. So, nandito ako sa labas ng bahay at pupunta muna ako ng Family Mart at may bibilin lang muna ako dun saglit. So, umambon nga pala saglit dito kanina. Buti nga hindi umulan ng malakas. So, ayun nga, nakauwi na rin ako ng bahay. Sa mga nahihirapan po magbawas or sabihin natin mag-poop, ito lang po yung solusyon dito guys. Inumin nyo lang po itong 5 mini. At pag nainom nyo to, tsak, na kayo. Makakapagbawas na rin kayo. Actually, sa mga convenience store or sa mga supermarket, meron silang binibenta ganito. Itong 5 mini. Mura lang po ito eh. Halos nasa 100 yen plus lang po ito. Or kung ayaw nyo man pong uminom ng ganitong 5 mini, meron naman pong yogurt eh. Kahit saan po yan, meron kayong makikitang yogurt dito. Dahil yun din yung isa sa solusyon para makapagbawas kayo